Update sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Yusek Catalina Cabral. Mayroon tayong mahahalagang update kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Tatlong mahahalagang kaganapan ang kinumpirma ng mga otoridad nitong nakalipas na mga oras. Kinumpirma ng Police Regional Office Cordillera na formal nang pumayag ang pamilya Cabral na isailalim sa autopsy ang labi ng dating opisyal. Ayon sa mga pulis, ang hakbang na ito ay bahagi ng Standard Operating Procedure upang matiyak ang siyentipikong pagsusuri sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Ang kooperasyon ng pamilya ay nagbigay daan upang masimulan ang forensic examination sa labi ni Cabral matapos itong matagpuan sa Bued River, Tubal, Benguet. Lumabas sa paunang autopsy report na ang ikinamatay ni Cabral ay blunt force trauma. Ayon sa kalihim, ang mga nakitang pinsala sa katawan ng dating opisyal ay tumutugma sa epekto ng pagkakahulog sa matarik at mabatong bahagi ng terrain sa Cannon Road. Dagdag pa ni Secretary Remulla, sa kasalukuyang yugto ng investigasyon at base sa pagsusuri ng mga eksperto, wala pang nakikitang indikasyon ng foul play. Gayunpaman, binigyan diin ng Department of Justice na patuloy ang pagsusuri sa iba pang aspeto ng kaso upang mabuo ang isang kumpletong konklusyon. Sa kabilang dako, isinagawa ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang paghahalughog sa hotel room sa Baguio City na tinuluyan ni Cabral bago ang insidente. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng isang search warrant na inisyu ni Executive Judge Michael V. Francisco. Ayon sa NBI, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mas malalim na investigasyon upang mahanap ang mga gamit o dokumento na may evidentiary value. Layunin ng nasabing search na makuha ang kaganapan bago siya magtungo sa Cannon Road at masiguro ang lahat ng anggulo ay masusing nasuri para sa kabuuan ng investigasyon. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang formal na report mula sa NBI tungkol sa mga gamit na nakuha sa nasabing hotel room. Mananatiling nakabukas ang investigasyon hanggang sa makumpleto ang lahat ng forensic circumstantial evidence na hawak ng pulisya at National Bureau of Investigation. Ito ang huling impormasyon mula sa mga otoridad tungkol sa kaso ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Manatili tayong nakatutok para sa mga susunod pang anunsyo. Ang malaking drama sa The Hague, ang strongman na naging ulyanin. Sabi nila, ang katotohanan ay parang araw. Maaari mong pilingan ang iyong mga mata pero hindi mo mapipigilan ang pagsikat nito. Sa loob ng maraming taon, naging pamilyar tayo sa imahe ni Rodrigo Duterte bilang isang strongman. Siya ang leader na tila hindi natatakot sa kahit ano, ang nagbibiro tungkol sa pagpatay at ang kumukutya sa karapatang pantao. Pero ngayong dinala na siya sa International Criminal Court sa The Hague, may isang bagong karakter na ipinapakilala sa atin, ang isang matandang, malilimutin at mahina ang isip. Ngunit ang tanong ng bayan, ito ba ay katotohanan o isa lamang itong huling palabas upang takasan ang hustisya? Matapos arestuhin at dalhin sa ICC, hindi hinarap ng mga kampo ni Duterte ang mga ebidensya ng patayan. Sa halip, ang kanilang unang hirit ay hindi na siya pwedeng litisin dahil mahina na ang kanyang pag-iisip. Ayon sa kanyang mga abogado, mayroon siyang cognitive impairment o paghina ng memorya at kakayahang mag-isip. Sa mundo ng batas, ito ay isang klasikong taktikang tinatawag na fitness to stand trial. Kung mapapaniwala mo ang hukom na hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa paligid mo, hihinto ang kaso. Ang dating matapang na leon ay nagmistulang tupang naliligaw sa loob ng korte. Ngunit hindi basta-basta naniniwala ang ICC. Nagtalaga sila ng 3 independenteng doktor upang suriin si Duterte noong Oktubre at Nobyembre 2025. Dito na lumabas ang mga butas sa kwento. Ginamitan siya ng mga symptom validity tests, mga pagsusulit na espesyal na idinisenyo para hulihin ang mga taong nagkukunwari o nagpapalala ng kanilang sakit. Isang simpleng pagsusulit ang tinatawag na coin-in-hand task. Akala ni Duterte ay test ito ng memorya, pero sa totoo, napakadali nito na kahit ang mga taong may tunay na sakit sa isip ay kayang makakuha ng tamang sagot. Kapag ang isang tao ay bumagsak sa ganito kadaling test, isa itong malaking red flag para sa mga doktor. Ibig sabihin, sinasadya niyang magkamali. Nagkaisa ang 3 doktor sa kanilang konklusyon. Si Duterte ay fit to stand trial. Ibig sabihin, kaya niyang intindihin ang mga sakdal, kaya niyang sundan ang usapan sa korte, at
kaya niyang utusan ang kanyang mga abogado. Tinawag pa siya ng mga eksperto na isang unreliable historian ng sarili niyang kalusugan. Sa madaling salita, hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga sinasabi niya tungkol sa sarili niyang karamdaman. Dahil dito, formal na isinampa ng prosekusyon nitong 18 ng Disyembre 2025 na malinaw na nagkukunwari lamang si Duterte upang iwasan ang paglilitis. Ang depensa naman ay pilit na binubutas ang report ng mga doktor pero hindi nila mabura ang katotohanang fit o kwalipikado siyang litisi. Napaka-ironic, hindi ba? Ang lalaking nagmura sa mundo at nagpakita ng kamay na bakal ay nakasandal na ngayon sa katwirang siya ay ulyanin. Ang kanyang dating anino na kinatatakutan ay pilit niyang ginagawang panangga para hindi masilip ang mga bangkay na naiwan sa kanyang likuran. Nakakahinga tayo ng maluwag na sa wakas wala na siya sa ating mga bangungot kundi nasa loob ng isang kulungan. Ang pagharap niya sa ICC ay hindi paghihiganti. Ito ay patunay na ang impunity o ang kawalan ng parusa ay may hangganan din. Ito ay mensahe sa lahat ng susunod na strongman na ang paggamit ng Estado bilang makina ng pagpatay ay may katapat na pananagutan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon niyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat.